Alam naman nga po ninyo na ang Phoenix Suns nga po mga idol ang may pinakamahirap na game schedule bago matapos ang regular season. Kaya kailangan nga talaga nilang ipakita dito ang tunay na lakas ng kanilang super team. Ang problema lamang, hindi rin naman nga nagseseryoso ngayon ang kanilang koponan matapos pa nilang maipatalo ang isa sana sa kanilang mga pinakamadaling laro kontra sa San Antonio Spurs kahapon. Kaya dahil dyan, literal ngang delikado ngayon ang kanilang sitwasyon since maliban nga sa pagiging 8 seed nila sa West, puro nga mga legit contender ang kanilang makakalaban sa kanilang natitirang 10 laro. Sa katunayan, sunod-sunod nga nila ditong kakalabanin ang mga top teams ng Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers at ang Sacramento Kings na pare-parehong magpapahirap sa kanilang koponan. Hindi pa nga dyan kasali ang katotohanan na 6 sa kanilang last 10 games gaganapin sa labas ng kanilang home court. Kaya meron pa rin talagang posibilidad na hindi pa sila makasama sa play-in tournament. Simula nga po mga idol, dito naman ang mag-struggle ang Los Angeles Clippers ng mga nagdaang Pebrero. Hindi nga nila ito nahihinto o napipigilan pa, gayong patuloy para naman silang natatalo laban sa ilang malalakas na koponan. Sa katunayan, matapos ngang matalo muli ang Clippers sa kanilang last game sa Indiana Pacers, meron na nga silang 1 win, 9 losses ang kanilang record laban sa mga nakakaharap nilang winning team. At bagamat man tuluyan ang bumalik sa kanilang lineup si Russell Westbrook matapos ang ilang linggo dahil sa injury, hindi para naman nga nito nasusolusyonan ang kanilang problema. Kaya maging ang kanilang head coach na si Ty Lue, hindi na rin naman nagkapagpinte at ni-real talk ang buong Los Angeles Clippers dahil sa kanilang talo. Ayon nga po sa naging pahayag nito, ang bagong identity nga nila ngayon ay ang pagiging malambot ng kanilang team since kahit man kulang na ng player ang kanilang makakalaban, hindi pa na naman sila dito manalo-nalo dahil sa kanilang kapabayaan sa opensa at depensa. Siyempre, kinall out rin naman ito ang leaders ng Clippers na pinangunahan ang kanilang team paano manalo sa mga susunod na laro. Sa kabilang banda, matapos nga ang isang game na pagkawala ni D'Angelo Russell sa lineup ng Lakers, tuluyan na nga itong nakabalik sa kanilang game ngayong araw laban sa Milwaukee Bucks. Ngunit sa kabila nga po niyan, dehado pa rin naman dito since bukod nga sa katotohanan na gaganapin ang kanilang game sa home court ng Milwaukee Bucks, maglalaro rin naman dito ang parehong superstar ng Milwaukee Bucks na sina Damian Lillard at Giannis Antetokounmpo. Nagigil mabawian ng Lakers matapos ang kanilang pagkatalo sa una nilang paghaharap. At sa kanilang naging laro nga, gumawa si Coach Darvin Ham ng estratehiya para makasabay sa opensa ng Milwaukee Bucks. Dito nga naging agresibo agad si Anthony Davis kasama ang nagbabalik si D'Angelo Russell, at dahil nga sa kakulangan ng mga players ng Lakers, damang-dama nga po nila ang kakulangan nila sa depensa na mismong pinunteriya ni Coach Doc Rivers. Gaya nga po ng inasahan, Damian Lillard at Giannis Antetokounmpo pa rin naman ang gumawa sa simula para maaga nilang makuha ang momentum. Ngunit sa pag-usad ng kanilang laro, napagtanto nga po ng Lakers na kailangan nilang depensahan ng maigi ang perimeter at ang ilalim ng basket para mapabagal ang opensa ni Giannis at ni Damian Lillard. Ito nga ang resulta ng maganda nilang adjustment para maibalik sa kanilang team ang momentum at para makuha ang pang-40 nilang panalo ngayong season na magdidikit sa kanila ng ikawalo sa Phoenix Suns. So yun lamang mga idol ang ating bagong video. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel. Isang malaking shout out sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayong araw na ito.